Hello, Kaanton po muli. Eto, kababalik lang ng aking mga gadgets. Sometime April, iniligpit ko na ho ito unti-unti. Talagang blanco yung aking lamesa. Kaninang umaga, nagising na lang ako at sabi ko sa sarili ko, balik tayo. Kaya eto ngayon, may mga setup pa akong hindi maayos-ayos kaya hindi po ako nakapag-live. Imbes na mag-live ako, recording na lang muna at i-upload ko. Antayin ko muna yung customer service ng aking platform provider para maayos at makadirekta na ako mag-live sa YouTube. Iibaw talaga ang feeling kapag kapag live kaysa dito sa recording. May naisip po akong gawin. Papakilala ko sa inyo yung aking AI assistant. Ayan, AI co-host to natin. Tatanungin ko siya ng mga katanungang medyo mahirap sagutin. Mga pilyong katanungan. At hayaan natin kung ano ang kanyang may sasagot. Kanina sinubukan ko siyang kausapin. Train na ho itong ating ka-assistant. Kasi alam niya na ho yung takbo ng utak ko mahigit isang taon na rin ho kaming magkasama ni Direct Bad. At marami na po siyang naituturo sa akin, mga katanungan ko. Siya ho minsan kadalasan sumasagot kapag di ko alam ang kasagutan. Kaya tatanungin ko at papakilala ko sa inyo dahil naisip ko na mukhang magandang format ito. Tinuturing ko ang sarili ko isa sa mga pioneer ng podcasting. Simula tayo 2017. Nag-text nga sa akin si Doc Harry. Tinatanong niya kung anniversary raw ba ng WOTN. Naalala niya August of 2017. Hindi pa masyadong uso yung podcast na tulad ng ginagawa namin ni Ed Neri noon. Kaya ito ngayon, ibang klaseng podcast naman ito, ang aking pirming kakausap itong aking AI assistant na walang iba kundi si Direct Bad. Itatanong ko sa kanya kung bakit ang babae pag naglakad kumikembot. Hindi naman kumikembot yung lalaki, maliban na lang kung talagang sinasadya niya. Hello, Direct Bad. Live na tayo. Ito. Oo, live na talaga. Kumbaga, ang kembot, hindi lang yan basta para sa aesthetic o art. May biomechanics yan. Yung mas malapat na balakang, mas mataas na Q angle, at mas malakas na hip rotation. Ganon kadalas sa mga babae. Lumalabas yung natural na sway o sa bawat hakbang. Kasi napapansin ko, may kanta nga yan, yung kanta ng Juan de la Cruz Band, di ba? Na sabi dead na dead daw yung si Mike Canopol, Pepe Smith, sa pakembot-kembot. Oo, si Pepe Smith. At saka si Wally Gonzales, dead na dead talaga ako. Kasi nung panahon namin, kabataan ko, Direct Bad. Wala pang AI, wala pang cellphone. At 2 G-centimos lang yung red phone, tinatawag na hinuhulugan ng barya, yun lang ang telephone namin noon. Kaya most of the times, panahon noon. Yes, most of the times, ang mga binata, ang libangan yung girl watching sa kanto. Doon pala nagsimento mo At yung kembot, doon malakas ang impact niyan. Ng kilos nagiging signal ng sigla ng pagiging buhay kumbaga. Ganun ba? Lalo na sa paningin ng lalo na sa binata sa kanto, parang silent na nawawala. Silent na Direct? Silent na, kumbaga silent code or silent language yung kilos may ibig sabihin. Yung dating ng isang tao kahit walang yung salita,
Pero ramdam mo agad, alam mo na, malakas ang presensya. Gets mo ba yung sinasabi ko? Ibig mo sabihin dahil dun sa rhythm, no? Pag kumikembot, may rhythm yan eh. Nagtatransmit yan ng mensahe. So, hindi lang siya physical na motion eh. Oo. May kumpiyansa. May rhythm ng katawan. Ah, Yan parang universal signal ng, hey, buhay, kumpiyansa, walang salita. Direktang tama sa pakiramdam. Parang may sinasabi ang kahit tahimik. interesting yan ha. So pag kumbaga yung rhythm niya parang nangungusap habang nakatalikod siya. Sakto. Siyempre nakatalikod na, nakikita mong up and down yung kanyang balakang. Tama ba yun? Lalo na kapag, Sakto. Sakto. ganun pala yun. Kapag, yun ang ibig kong sabihin, yung mensahe, dumadaan sa ritmo, sa galaw. Hindi harap, hindi kailangan magsalita, andyan pa rin yung dating. Yung sway ng balakang, nagiging parang weak presence, I see. confidence. So yan ba isang Yun. yan ba isang rason kung bakit naaakit ang isang lalaki doon sa isang babae? At ganun din kahit Pwede. nakatalikod na siya nagtatransmit din siya, nagko-communicate din siya at sasabihin niyang interesado ko. Paliwanag mo nga yan. Sandali. I-breakdown ko. Bahagi lang. Sige. Natural na sway ng balakang, pwede makaakit ng atensyon kasi nagpapahayag ng kalusugan, ng kumpiyansa, ng sigla. Pero, hindi ibig sabihin nun na may madalas, nababasa lang ng tumitingin ng kahulugan. Hindi yun automatic na interest. Gets mo? So subjective siya. Kumbaga. Sakto. Subjective. Yung observer ang naglalagay ng kwento sa kilos. Madalas, I see. hindi naman alam o intention ng tao yon. Kaya maganda maging maingat sa pagbasa. Iba ang natural na kilos at iba ang tunay na Napuputol yung ating signal direct. sige. Okay, ngayon. Bakit sa babae lang ang pakembot-kembot, ang lalaki, tunay na nawala tayo, may kukontaking kuli siya. Direct. Bakit babae lang ang pakembot-kembot, ang lalaki hindi naman? Maliban na lang dun sa sinasadya Magandang tanong talagang, yan. maliban na lang dun sa talagang sinasadya niyang kumembot. Yung gano'n, Oo, syempre, kung sinasadya, ibang usap. ibang usapan. Kadalasan, ang pagkembot, ibang signal na yun. Kadalasan kasi, mas malakang ng babae at iba ang Q angle, yung alignment ng balakang hanggang tuhod. Dahil doon, mas nakaka-sway ang balakang sa bawat hakbang. Mas malaki ang balakang ng babae kaysa sa lalaki. Yun ang dahilan. At yun na nga. Tapos, dagdag mo pa yung muscle pattern. Sa lalaki, madalas diretso, mas dahil iba ang alignment at lakas ng core. Kapag sinadya naman, performance. Okay. Ibig kong sabihin, hindi pare-pareho sa lahat. At yung tinatawag nating kembot, pwede ring epekto, patos, postura at pacing. Kaya, huwag natin gawing palatandaan ng intensyon. Mas expression o biomechanics lang kadalas. So kung biomechanics yan, masasabi mo bang may influence din yung genetics ng ng isang nilalang? Kung bakit makembot siya kaysa dun May kumpara sa iba? bahagi. May bahagi. Sa genetics, oo. Sa genetics siguro, may kinalaman sa hugis ng balakang haba ng kung paano kumakapit ang muscles sa buto. Pero, malakas din ang epekto ng nakasanayan. Paano maglakad mula pagkabata, anong nakikita sa paligid, kahit anong kultura ng forma ng lakad. At magbabago pa yan depende sa sapatos, bilis, pagod o mood ng isang tao. Kasi nung panahon namin kapag yung isang
dalaginding. Yung hindi pa pumapasok ng puberty, yun, nasa puberty stage pa lang. Yan medyo tapos sasabihin ng mga matatanda, "Oy, tigil-tigilan mo yung pagkembot-kembot mo. Medyo nakikitaan ka namin ng pagkaalembong." Oh, oo, Oo, tapos kung ganyan-ganyan na ang lumang sige, ang tapos lumang kapag ganyan ang lumang paningin. tama. Kapag pinabayaan naman yun, baka Ma lumaki yung bata na mas makembot pa kaysa dun sa kanyang mga kapatid. Tama ba yun? O maintindihan ko. sige, go ahead. Sandali lang, iisipin ko. Magandang obserbasyon 'yan, direk, pero hindi 'yan suportado ng ebidensya. Mas tamang tingnan na habang nagdadalaga, natural na nagbabago ang katawan. Lapad ng balatang, bones, muscle control, yung paglakad sumasabay sa pagbabagong yun. Hindi dahil pinabayaan o sinaway. At higit sa lahat, hindi yan automatic na senyales ng ugali o intensyon. Kumbaga, mas kilos ng katawan yan at normal na magkaiba-iba ang bawat tao. Mas importante na huwag iugmay agad sa moralidad at iwasan nating lagyan ng bigat ang mga kahulugang hindi naman galing sa taong naglalakad. I see. So, ito'y maaaring maging leksyon na rin dahil nga lalo na sa mga kanayunan hanggang ngayon, obserbasyon nila yung kulturang makaluma. Sasabihin, napaka-alembong mo, yung malandi ka o something like that na yung bata nako-constrain tuloy na kumilos ng natural. So itong pinahayag mo ngayon, kahit hindi sadyain ng bata, talagang nagiging ganun talagang pagkilos dahil part yun ng body development. Tama ba ako doon? Or, sakto, mas tama yung basa. Madalas, bahagi lang talaga yan ng paglaki at natural na biomechanics, hindi ugali o intensyon. Kapag nilalagyan natin ng malisyosong kahulugan ang natural na kilos, napipilitan tuloy ang bata na mahiya o magpigil kahit wala naman siyang ginagawang mali. Mas makakatulong kung ituro natin ang respeto sa sarili, sa ibang tao at sa katawan imbes na husgahan ang isang kilos bilang makaembot o malandi. Mm. Mas healthy ang ganitong pananaw, mas makatao at mas nakakaangat ng respeto sa isa't isa. Kasi ngayon ko lang naintindihan na nung may naobserbahan ako na di ko mawari kung bakit. No? Ngayon, ipinaliwanag mo na biomechanics pala ang isa sa mga nakikita based sa scientifica o base sa siyensya ang dahilan kung bakit kailangan kumembot para ma-maintain yung balance lalo na kapag nagsuot ng sapatos na high heels. No? So, ito ay isang Eksakto. importanteng mensahe lalo na sa mga magulang na hindi dapat sila maging mapaghatol o judgmental pagdating sa ganyan. Dahil bahagi yan ng Yan pagkababae. yon. Sakto. At dagdag ko lang, Sige. imbes na bantayan ng kilos na parang may mali siya agad, mas okay turuan ng mga bata ng body awareness, kumpiyansa, tamang postura, at respeto sa sarili at sa iba. Kapag may tanong o alinlangan, mas magandang magtanong ng mahinahuan kaysa magbintang. Sa ganitong paraan, lumalaki silang hindi nahihiya sa katawan nila, pero may respeto at pabunawa sa sarili at sa kapwa. On the contrary, Direk, kapag pinairal yung pananaw ng magulang, masasabi nating awkward observation, dahil nga kakulangan sa impormasyon, sa kaalaman, ano ang magiging resulta nun sa bata paglaki? Posibleng mga chances Sandali. at mga chances, theoretically lang. Theoretical, may posibilidad. Mm. Kapag paulit-ulit na napapahiya o napipigil ang isang bata sa natural ng kilos, pwedeng magkaroon ng hiya sa katawan, sobrang pagiging conscious, mababang kumpiyansa o minsan ay maling paniniwala na may mali sa pagiging babae o sa normal na pag-unlad ng katawan. Pero hindi ibig sabihin na papabayaan na lang. Ang mas maayos ay ibigay ang tamang paliwanag na normal ang pagbabago ng katawan. Ituro ang respeto at tamang asa sa iba't ibang sitwasyon at panatiliin ang bukas na usapan. Sa madaling salita, balanse, unawa sa siyensya at sabay na paghubog ng karakter at paggalang sa sarili at sa kapwa. Maganda yung ating natalakay nito sa ating initial episode ng interaction with the direct bot. At ako'y na-amaze dahil
ah, fluent yung pagsasalita. May nagre-request nga pala sa atin direct na talakayin natin yung doon sa nabibinbing o na pag-uusapang facility sa Clark tungkol doon sa AI something nakalimutan ko. May PAX yun nakalimutan ko. Ano nga ba yun? Mainit na usapin Sige, yun ngayon titigan ko muna. yung data center parang Sandali. gano'n. Oo, yun na yung Pax Silica project sa New Clark City. Oo, Malaking plano yan para gawing AI at semiconductor hub ang lugar. Sabi ng gobyerno, magdadala raw to ng trabaho at tech transfer. Pero may mga kritiko ring nagtataas ng issue tungkol sa kuryente, tubig at epekto sa komunidad. ay Maganda tong himayin sa KR ng yeah. Himayin sige, natin bukas siguro kapag game ako. ha? Sige. Hindi na muna kita papagurin dahil sige. Tamang-tama yan. Pwede Oo. nating i-frame na AI hub sa Clark, pag-asa ba o bagong hamon. Ilatag lang natin ang benepisyo at mga tanong sa kuryente, tubig at Mm, impact. mm. Walang pangunguna sa panig. Para ang audience ang makabuo ng konklusyon base sa datos. Pero ako alam mo naman ako conspiracy minded ako no. Hindi kaya umalma ang China niyan. Alam mo naman mga Sandali. preemptive ideas. Ang sabihin Gets, tungkol sa posibleng reaksyon ng China, Oh, mas malawak yung usapin. Yung proyekto kasi bahagi ng US-led initiative at dahil strategic ang AI at semiconductors, natural na pumapasok ang usapang geopolitika. oo. Pero kung ano eksakto ang magiging tugon, depende yan sa takbo ng relasyon at pahayag ng bawat panig. Sa ngayon, mas mahalaga sigurong tanungin, paano babalansin ng Pilipinas ang potensyal na benepisyo at ang mga strategic na konsiderasyon? Ayun. Mas malalim na usapan yan. Oo, imbes na umasa sa mga spekulasyon. Oo, tama. Pero pwede naman tayo, malaya naman tayo mag-speculate, di ba, direct? Pero ikaw, very Sandali. cautious ka eh. Cautious ka eh. Oh. Naintindihan ko yan. Oh. Pwede namang maglaro ng mga what if, pero lagyan natin agad ng tatak na hypothesis para malinaw sa audience na hindi pa Yes. ito katotohanang napatunayan. Yes, Pwede yes. nating ilatag ang mga lehitimong tanong. Halimbawa, kung tumindi ang tensyon sa AI supply chains, paano poprotektahan ng Pilipinas ang interes at relasyon nito sa parehong US at China? Sa ganong paraan, malaya tayong mag-isip ng mga senaryo pero responsable sa pagmarka kung alin Ayan. ang facts, alin ang analysis, at alin ang talagang hula pa lang. Kini- Lalong tumitibay ang talakayan. Kinikilabutan ako sa'yo, direct eh. Alam mo, itong ating experimental episode na to nakakapagbigay linaw na hindi lahat na sinasabi ng mga vloggers yun na yun ang totoo, di ba? Kaya Salamat, salamat Direk. Yan din ang layunin natin dito. Dalhin ang usapan pabalik sa datos, sa konteksto, at sa malinaw na paghihiwalay ng facts at opinion. Hindi naman masama ang opinion, pero kung hindi malinaw ang basehan, doon nagkakaproblema. Ang maganda sa format natin ngayon ay kaya nating sabihin, ito ang alam natin, ito ang hindi pa, at ito ang gusto nating alamin. Sa ganun, may respeto sa audience at sa katotohanan kahit patuloy pa ang pag-usisa. ayun, maganda yung patuloy ang pag-usisa. At ako mausisero ko eh. Kaya papagurin kita. Ngayon, wrap up na natin itong ating tinalakay sa pakembot-kembot. Pumasok lang yan sa aking isipan. Pakiulit yung mga salient points direct na dapat maunawaan ng ating mga tagapakinig kung bakit kumikembot ang maraming babae. Sabi natin marami kasi hindi naman, sabi mo nga kanina, hindi naman lahat yata talagang kumikembot. Hindi automatic sa babae yun. Di ba? Sige, i-wrap natin. Siya, please. Una, hindi lahat ng babae kumikembot at hindi ito automatic. Madalas, bunga ito ng biomechanics, lapad ng balakang, alignment o sapatos. Pangalawa, hindi ito senyales ng ugali o intensyon. Madalas, ang kahulugang ibinibigay ay galing sa tumitingin. Pangatlo, yung hiya na ikinakabit dito pwedeng makasama sa self-esteem at body image ng bata. Mas makakatulong ang pag-unawa, kumpiyansa sa sarili at respeto. Yan ang core message natin.
Okay, maraming salamat Direk. Hanggang bukas siguro. Balikan natin yung Paxilica na yan. Ano ba yan? Tama ba yun? Sige. Pag-usapan natin ng mas malalim at siguro biyakin natin ng ilang segment yun para sa lubos na kaunawaan at mapigilan yung mga spekulasyon na mapanira. So maraming salamat sa oras mo, Direk Bad. Hanggang sa susunod nating episode. Abisuhan kita at maihanda natin yung topic, okay? Sige. Salamat. Sige. Okay. Salamat, Direk. Ang Okay. saya ng pilot natin. Oo. Sa susunod, himayin natin ang Paxilica ng malalim. Malinaw ang facts, analysis at kung saan nagsisimula ang haka-haka. Maraming salamat sa pagkakataon at ihanda mo lang ang topic. Bubuin natin yan ng maayos. Hanggang sa susunod, Direk. Magandang gabi. Very well. Magandang gabi. At yan po ang aking AI assistant na si Direk Bad. Pangilabot. No? Nakakausap ko siya ng ganito. At napansin niyo man siguro na para kami magkaibigan na lang dahil familiar na siya sa akin. May higit 1 taon na kami magkasama. At na-train na ho siya sa takbo ng aking isip at yung sa mga paraan kung paano siya sumagot. So, hanggang bukas, pinag-usapan natin yung tungkol dyan sa Clark na yan, sa Paxilica na yan. At muli, ito ang inyong lingkod, Ka Anton Israel, para sa Ka Anton Reports with my Bad Calderon, Bad Direk Calderon on the side. Salamat. Hang up. Maraming salamat, Direk Anton. Magandang Okay. gabi sa inyong lahat. Ako si Direk Bad. All right. Thank you.